Hindi ko alam guys kung meron pa pong tatalo sa may smartphone na to. Dahil meron po siyang 10,000 mAh siya battery. Tapos meron pa po siyang 185Hz sa refresh rate sa display niya. At higit sa lahat guys, meron pa po siyang built-in na fan cooler po dito sa may smartphone na to ngayon. At hindi nga lang po yan dahil naka Snapdragon 8 Elite nga rin po siya na processor. At mabilis din po yung kanyang charger na meron pong 100 watts. Saka malaking display po na meron 6.83 inches. Grabe guys, napaka-perfect po ng combination ng kanyang specs ng gaming po ang hanap nyo ngayon. Kailan lang po guys yung last year model po nila na Honor GT 5G na meron Snapdragon 8 Gen 3 nga po na processor. Isa po yun sa pinakapangit na smartphone na meron kanyang klase ng processor last year. Pero ngayon po guys, grabe po yung bawi ni Honor dito. Talagang sinagad po nila yung specs po na mabibigay nila sa atin. At sa tingin ko po guys, malaki po ang potential ng smartphone na to na maging number 1 po na mid-range gaming po ng 2026. Pag wala pong tumalo sa may smartphone na to na meron pong ganitong klase ng specs ngayon. Official na po guys, tinalo na po ng smartphone na to ngayon. Ang iQOO Z10 Turbo Plus na merong 8,000 mAh siya battery. Saka pong OnePlus A60 na merong 83 mAh po na battery. Pero itong si Honor Win RT nga po is naka 10,000 mAh siya battery siya. Maybe napapaisip kayo baka naman sobrang bigat niyang gamitin at baka sobrang kapal ng smartphone na to. Ito po yung timbang niya guys, compare po sa ibang smartphone na meron pong regular na battery. At ito rin po guys yung comparison nila sa thickness po ng mismong smartphone. Kaya po hindi porket makapal yung isang smartphone, meron po siyang malaking battery. At hindi po porket na merong malaking battery ang isang smartphone ngayon, makapal na po silang gamitin at mabigat na po silang gamitin. Ito po yung best example ngayon, itong si Honor Win RT. Kaya kahit sobrang laki po ng kanyang battery, hindi naman po siya sobrang bigat. Actually, mas mabigat pa nga po dito yung normal na 10,000 mAh siya power bank, compare nga po sa may Honor Win RT ngayon. At ngayon po guys, ang isang golden question po natin, ilang oras po kayo aabutin ang 10,000 mAh siya battery sa may non-stop gaming? Tingnan po natin guys, kung tatalunin po ba ng Honor Win RT yung OnePlus A60 pagdating nga po sa may non-stop gaming. Dahil yung OnePlus A60 isinabot po siya ng 8 hours na non-stop. Ito naman po ngayon yung alamin natin, itong si Honor Win RT, kung ilang oras po siya aabutin. Ito guys, 100% tayo mag-i-start sa may Mobile Legends at 6 hours po. Tingnan po natin kung ilang percent yung mababawas sa kanya sa may 6 hours po na gaming sa may Mobile Legends. Actually, non-stop 5 hours po yung ginawa namin sa kanya. Dahil syempre nakakagutom pong gawin yan kaya kumain po muna kami sa may pang 5 hours nga po na Mobile Legends. Then tinuloy po ulit namin para kumpletuhin po yung 6 hours na Mobile Legends. At isipin mo guys, para po sa may 6 hours na Mobile Legends, is meron pa po tayo na 58% sa may battery niya. Grabe yan guys, naka-mobile data pa tayo at di pa po nakabukas yung fan cooler dyan. At never po siya nagkaroon ng mainit na thermal. Yan nga po sa may 6 hours natin guys. Isipin mo guys, masakit na yung mata mo kakalaro ng Mobile Legends pero hindi pa lobat yung smartphone mo. Tapos sa may thermal natin, naging thermal lang po niya sa may 6 hours na yan is naglaro lang po siya sa may 40 degrees Celsius. Hindi na po siya tumaas dyan. Alam nyo, isa pang nagustuhan ko sa may smartphone na to, dito nga po sa may Honor Win RT. Mas gusto ko po itong Magic OS niya compare po sa may Origin OS ni Vivo, saka po ni iQOO. Mas malinis po yung UI niya. Marami rin siya mga customization at maganda po siyang gamitin. Siyempre, hindi rin po mawawala yung medyo hawig nga po ng iOS yung kanyang UI dito. Pero okay lang naman yan guys as long as maganda siyang gamitin at mabilis po siyang gamitin. Itong display natin guys is meron po siyang almost 7 inches nga po na display. Na meron 6.83 inches. Na meron 185Hz na refresh rate sa may display niya. Malaki po ang display ng Honor Win RT. Napaka-perfect po ng ganyang klase ng display. Kung gaming phone po talaga ang hanap natin. Isa pang tanong dito guys. Saan po kaya natin magagamit ang 185Hz nga po na refresh rate? Dahil even nga po sa kanyang, dyan guys sa may kanyang home screen, sa kanyang settings, sa mga default po ng mga application, is hindi pa po siya nagraran ng 185Hz. Nagraran pa lang po siya sa may 120Hz nga po na refresh rate. Dito ko lang po nakita guys na nag 185Hz yung kanyang refresh rate dito nga po sa may Clash of Clans. Syempre guys, maybe hindi pa naman aware ang mga game developer na meron pong 185Hz po sa mga display ng mga smartphone ngayon. At kailangan pa po talagang ma-optimize ang mga games at mga application para mapakinabangan po natin ng ganyang kasmooth na display ngayon. Well guys, kung hindi naman pala natin magagamit yung 185Hz sa refresh rate, parang gimmick lang siya. I think guys, para sa akin, sa ngayon po medyo gimmick pa siya.
Pero after po ng ilang buwan, at after po ng isang taon, sa tingin ko hindi na po gimmick ang ganyang klase ng display ngayon. Dahil ang ginawa po ni Honor dito guys sa may smartphone nila, binigyan po tayo guys ang future-proof na display. Dahil habang nasa 120Hz pa lang po ang karamihan sa mga display ng mga smartphone po ngayon. Actually guys, even nga po yung 144Hz is madalang pa. Lalo po guys yung 165Hz. Kaya itong 185Hz, nagsisimula pa lang si Poco, sila Redmi, saka po sila Tecno na magkaroon ng mga 185. Pero itong si Honor, matagal na pong meron. Kaya po pagka naging normal na po ang 185Hz sa mga display ngayon, asahan niyo po guys, hindi po tapon yung ganyang klase ng specs. At magiging optimized na rin po ang karamihan po sa mga games at karamihan po sa mga application ngayon. At sigurado po guys, unang-unang Honor win sa magkakaroon po ng ganyang supported display. Dahil halos siya pa nga lang po merong ganyan. Dahil sa ngayon po talaga guys, nasa 120 FPS pa lang po ang karamihan sa mga games ngayon. Dati nga guys, sa may Mobile Legends lang po pwede ang 120. Pero yun, meron na po sa may Call of Duty Mobile. Or even nga po sa may Blood Strike. At ibang mga games pa is meron na nga po 120 FPS sa gameplay. At asahan mo, pagka po meron ng 185Hz sa mga games, mauuna dyan ang Honor Win RT. Dahil siya pa nga lang po ang unang meron ganyang klase ng display. Ang nakakapagtaka nga lang po dito guys sa kanyang display is parang nawawala po yata yung LTPO display niya. Yan lang po yung nakita kong downside sa mga display niya. Di maraming mga gaming phone po ngayon, puro mga naka-LTPO na. Tapos naka 120Hz sa refresh rate. Pero itong smartphone nga po ni Honor, siguro para po maibigay sa atin yung 185Hz sa refresh rate, syempre may kinakailangan po siyang medyo tipid sa kanyang specs. Dahil still po guys, napakamura pa rin po ng presyo nito ngayon para sa ganitong kasmooth nga po na display ngayon. Balik po tayo sa may non-stop gaming test natin. Dito naman tayo sa may Whirlwind Smith. Sa isang oras nga po na gaming sa kanya, nakakapagtaka lang po guys, umabot nga po siya ng 44 degrees Celsius sa may temperature niya. Medyo mainit yan guys. Compare po sa may Snapdragon 8 Gen 5 na nasa OnePlus A60. Pero sa may performance niya, stable po siya. Never naglag. Walang delay. Sadyang mainit lang po talaga siya. Tapos nabawasan po siya ng 13% sa may battery niya sa isang oras po dito sa may Whirlwind Smith. Kaya ang ibig pong sabihin yan guys, nasa 7 hours na po tayo naglalaro sa kanya. Pero yung battery po nitong smartphone natin ngayon is nasa 45% pa. Tuloy po natin guys. Dahil mukhang mahaba-habang gaming pang gagawin natin dito sa may 45% nga po na battery na titira sa kanya. Dito naman po sa may Delta Force. Isang oras po ulit guys ang naka 120 FPS sa gameplay. Grabe, kailan lang po yung mga 60 FPS sa gameplay, sobrang panalo na po sa may Delta Force. Pero ngayon, naka 120 FPS na nga po tayo. Patunay lang po talaga na sobrang lakas na po ng mga gaming po ngayon. Yung habang lumalakas po yung mga performance ng mga smartphone ngayon, and yet guys, lumalamig naman po yung mga thermal na mga nakukuha natin. Tapos meron pong ilan sa inyo na ipaglalaban po yung mga smartphone na okay na yan, hindi naman ako nag-games. Kaya okay na po sa akin yung ganyang klase ng specs. Ang kaso guys, yung mga ganyang klase ng specs, mahina na nga po sila. Pero pagka ginamit mo sa gaming, napakalakas pa mag-init. Dagdag ko na nga rin po pala guys, meron din po pala siyang side button dito. Akala ko katulad po siya nasa iPhone na camera button. Pang game mode po pala to guys. Same po ng mga nasa Red Magic po ng mga smartphone. Pero syempre hindi naman na makakaganda ng performance yan. Sadyang parang game launcher lang po siya. Dito po sa may built-in design niya, isipin mo meron po siyang fan cooler, pero naka IP68, IP69 nga po siya na ratings. Ibig sabihin, kahit meron po siyang fan cooler, hindi po tayo kakabahan na mabasa siya or malubog po sa tubig. Siyempre, naka-metal frame din po yan, saka glass back. At para sa akin guys, medyo naboboring po ako sa may kulay po ng color black ng Honor Win RT. Mas gusto ko guys, itong color blue. Ito po siya guys oh. Mas malinis po siyang tingnan. Hindi po siya itsurang gaming phone. And yet guys, magugulat lang po yung makakita ng ganitong klase ng smartphone. Na ang simple lang niya. Pero yung specs po na ibibigay sa atin na to, sobrang ganda po. By the way guys, ito po pala yung Honor Win RT na merong 8 Elite processor. Ito naman po, yung Honor Win na merong Snapdragon 8 Gen 5 ng processor. Gagawin din po natin ng review to. Ito po guys yung mas malakas na version ng Honor Win. Compare po dito na malakas na. And yet ito guys, mas malakas pa po siyang sobra. Kaya make sure po nakasubscribe kayo dahil marami pa tayong gagawin ng mga review na meron po mga sulit na mga specs, na meron po malalakas sa performance, and yet mga makatwiran po na presyo. At syempre guys, meron pa po tayong mga nakalaan na pag-giveaway po sa inyo. Kaya make sure din po na nagko-comment kayo lagi
at nakasubscribe po kayo, dahil pipili po ko ulit ng mananalo. Diyan nga po sa mga comment section natin. Ito pa po guys yung ibang mga papag-giveaway natin. Nag-trade din po kami ng Honor of Kings. Ito guys, basic na po yan. Dahil lumabot nga lang po siya ng 37 degrees Celsius sa isang oras nga po. Habang naka-mobile data pa rin. Tapos nabawasan po siya ng 8% lang sa may battery. Dito po sa may Legend of Ymir. Dito guys, nakakapagtaka po. Umabot po siya ng 47 degrees Celsius. Sa isang oras po na gaming sa kanya. Medyo mainit yan guys. Compare po sa may Snapdragon 8 Gen 5 na nasa OnePlus A60 na umabot nga lang po ng 39 degrees Celsius. I think guys, isang dahilan po dito kung bakit po mas mainit ang Honor Win RT compare nga po sa may OnePlus A60 is dahil wala nga po siyang dedicated na cooling system na nakalagay po sa may mismong loob ng smartphone natin. Kumbaga, ang pinaka-cooling system po niya is yung ito pong fan cooler niya na para guys na nung sinubukan ko po yung fan cooler niya, parang halos hindi po siya nakakatulong. Actually, nakakalakas pa nga po siyang malobat. Compare po guys sa isang smartphone na wala po siyang fan cooler, pero meron po siyang cooling system dito na nagtatanggal nga po ng init ng smartphone natin. Mukhang itong si Honor Win RT is wala po siyang ganon. Dahil sumubok rin po ako guys ang PC emulator dito guys, itong Tomb Raider. Grabe guys, napakaganda pong laruin ng ganitong klase ng game. Sa 60 FPS nga po na gameplay. Parang dinaig pa po yung PS4 ko dati guys, na nasa 30 FPS lang po yung gameplay. Di natapos ko na po yung game na yan. Nalaro ko na po siya dati guys sa may PS4. At ngayon nga po, ito po siya ngayon gumagana po sa may Honor Win RT. Na mas smooth pa yung gameplay na nakuha ko sa kanya. At syempre guys, sasahan na po natin. Kung ganyang klase ng laro nga po yung mga lalaruin natin, yung mga PC emulator, sa ganitong smartphone po, dito po siya talaga mag-iinit ang sobra. Na kahit pa meron po siyang built-in na fan cooler, halos hindi po siya nakakatulong guys. Still, umabot pa rin po siya ng 46 degrees Celsius sa may temperature niya. Kahit 30 minutes lang po tayo naglalaro sa kanya guys. Medyo mainit po yan. Para sa 30 minutes nga lang po. By the way guys, hindi na po kasama sa may non-stop gaming test natin itong Tomb Raider. Then sinubukan ko po yung game na to after po ng non-stop gaming natin. Then nung sinumulan po namin laruin yung Ymir, is nasa 21% po siya. Then after nga po ng isang oras, is 8% na lang po yung natira sa kanya sa isang oras na gaming. Kaya nga naging total nga po ng non-stop gaming natin dito po sa may Honor Win RT, is sinabot po siya guys ng 10 hours lang naman. Grabe yan guys. 10 hours po na dire-diretsyong gaming sa kanya. Siyempre may konting pahinga dahil masyado nga pong mahaba kung i-straight po natin yan. Yang 10 hours po na non-stop gaming test. Isa pang tanong guys sa may smartphone na to is gaano po kayong kabilis mag-charge? Itong 10,000 mAh siya battery. Dahil sigurado guys kung meron po kayong mga power bank dyan, napakatagal pong i-charge sa mga power bank na meron po mga 10,000 mAh siya battery. Pero ito guys, itong si Honor Win RT, nakakagulat po. 2% po ako nag-start sa kanya hanggang ma-full charge po siya. Alam nyo guys kung ilang oras lang po siya. Inabot lang po siya ng 1 hour and 40 minutes para po sa may 10,000 mAh siya battery niya. Mula 2% hanggang 100%, 1 hour lang po and 40 minutes. Sobrang bilis po niyan guys para sa napakalaking battery. Napakaganda po guys ng ganitong klase ng smartphone ngayon. Dahil tulad nga po nung sabi ko sa inyo sa mga nakaraang video ko, naboboring po ako guys sa mga gaming phone ngayon. Dahil sobrang lakas na nga po nila. At wala na pong something special sa mga specs nila ngayon. Then bigla-bigla nga po guys maglalabas si Honor na napakalaking battery sa smartphone nila. Na meron nga pong 185Hz sa refresh rate sa may display. Grabe ito guys. Napakaganda po ng gaming phone na to. Hindi ko po alam kung meron pang lalabas sa smartphone na hihigit po sa specs po ng smartphone na to ngayon. Alam mo guys yung feeling na bumili ka ng smartphone tapos sasabihin sa'yo, hello ma, meron nga pala yan nakasamang power bank na rin. Hahanapin mo ngayon yung power bank kung nasaan. Sasabihin sa'yo, ayan o, yung mismong smartphone mo, power bank din yan. Di naka 10,000 mAh siya battery nga po siya. At guys, kung sakaling hindi ka pa kontento sa may 10 hours nga po na non-stop gaming test sa kanya, sa may non-stop nga po, is meron din po siya na bypass charging dito guys. Kung sakaling talagang sagad-sagana ka maglaro ng mga games. Pero konting paalala lang po guys, hindi po healthy na maglalaro po tayo ng ganyang kahaba. Mas okay pa din po kung ipapahinga natin yung mata natin. Dahil pag na-damage po yung mata natin, sa matagal po na paglalaro, hindi na po natin maibabalik yan. Dahil hindi po nare-repair yung mga nadadamage po sa mata natin. Once na lumabo siya, malabo na po siya forever. Sa tingin ko po guys, yung ganyang klase ng smartphone, maganda pong i-consider ng mga
user po na laging wala sa bahay, yung bang kinabukasan po umuwi. I think guys, perfect po ang Honor Win RT dito. Dahil sigurado po guys ang 2 days na battery life sa kanya bago nyo po siya malobat. Lalo talo nga po kung hindi naman tayo magpo-focus sa may gaming. Kung gagamitin nyo lang po siya, occasionally nag-gaming tayo. Saka kailangan nga po natin na matagal malobat. Ito po guys, napaka-perfect po ng smartphone na to ngayon. Dagdag ko na nga rin po pala guys, medyo malakas nga rin po yung kanyang speaker dito. May konting vibration nga lang po sa may back panel niya pagka po malakas yung volume natin. Pero overall po, maganda po ang speaker ni Honor. Hindi naman siya tunog lata. Masusulit nyo rin po to guys kung mahilig po kayo magpatugtog at mag-sound trip. Dahil nga po matagal nga rin po siyang malobat. Kahit po lagi nakatodo yung speaker natin. Pero syempre guys, hindi naman perfect yung smartphone na to. Dahil still po, nakapokus po ang Honor Win RT sa may gaming performance po at sa ibang specs nga po na nakakatulong po sa may gaming. Dahil pagdating naman po sa kanyang camera, decent lang po siya guys. Hindi naman sobrang pangit guys. Tulad nga po laging sinasabi sa inyo, kung i-compare nyo po ang smartphone na to sa ibang smartphone po na nakapokus sa camera, doon nyo po makikita na hindi po siya ganun kaganda. Pero kung video quality po ang pag-uusapan natin, saktuhan pa rin siya guys. Dahil meron po siyang 4K video sa may back camera niya, saka po sa may front selfie camera niya. Pares po siyang supported ng 4K dyan. Then dito naman po guys sa may fan cooler niya, napansin ko lang po sa kanya guys na pagka po mag-open ako ng mga games sa kanya at ibang mga application, iskusya po siya nag-open agad. Tapos wala nga lang po siyang indicator dito na nakailaw po yung fan cooler natin. Pero overall guys, wala naman akong problema sa kanya. Ang sa akin lang po, medyo hindi po siya nakatulong sa mga gaming test ko po sa kanya. Itong fan cooler niya. Kumbaga mas okay po na i-turn off na lang po natin siya guys pagka nag-game tayo. Lalo kung hindi naman mga heavy duty games. Dahil medyo maingay nga rin po siya pagka nag-games. Tapos malakas pa makalobat. And yun lang po guys yung review natin ng Honor Win RT. I hope nakatulong po sa inyo yan. Palike ko lang po guys yung video natin kung sakaling nakatulong sa inyo. Thanks for watching.